Good day mga winners! Mula pa sa simula ng kasaysayan ng sangkatauhan, kasama na ng mga tao ang mga hayop. Nakatulong natin sila sa pagsasaka, sa transportation, maging sa pagkain at kasautan. Naging kasama din natin sila at naging companion. Ang iba nga ay naging support animal pa. So ngayong araw, sasagutin natin ang katanungan, meron nga bang hayop sa langit? May mga tala sa Biblia na tila baga nagpapahiwatig na mayroon ngang mga hayop sa langit. Sa Isaiah chapter 11 ay may babasa natin ang tila kakaibang vision ng mga hayop sa hinaharap or sa future. Number 1, predation will be removed. Ayon sa Isaiah chapter 11 verse 6, maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Sa natural setting, hindi maaaring magsama ang isang predator at ang mga herbivore. Dahil sa natural setting, madalas hinuhuli ng mga predators ang mga herbivores sa proseso na kung tawagin ay predation. Kinakain ng mga predator ang mga prey. Sa pagkakataong ito, sa talatang ito, magkasama ang asong gubat at ang kordero. Ganon din naman ang leopardo at ang batang kambing. Kasamang kakain ang guya at ang batang leon. Sa natural setting, hindi ito pwedeng mangyari. Dahil sa natural setting, siguradong meron ng kinain. Balit sa talatang ito ng Isaiah, ipinapakita na tila sa hinaharap ay mayroong pangyayari na kung saan ang mga predator ay magiging maamong mga hayop na at hindi nila kakainin ang mga herbivore. Number 2, wild animals will become herbivore. Ayon naman sa Isaiah chapter 11 verse 7, ang baka at ang oso ay magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Isa pang kakaibang mangyayari sa panahong ito, bukod sa magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga predators at mga domesticated animals or herbivores, ang mga predators ay hindi nakakain ng karne. Sila ay magiging herbivore na rin. Kakain sila ng damo. Kung susuriin natin, ang mga ngipin ng mga predators ay hindi akma na kumain ng gulay o ng damo o ng dahon, sapagkat ang kanilang mga ngipin ay matatulis. Hindi ito akma sa pagnguya ng damo. Subalit mayroong pagkakataon sa future na magkakaroon ng biological transformation sa lahat ng mga predators. Ano pat ang kanilang diet ay mapapalitan. Mula sa pagiging carnivore, sila ay magiging herbivore. So marahil sa panahong ito, mababago ang kanilang mga ngipin, ang sets ng kanilang ngipin. Hindi na kagaya ng mga matatalas at matutulis na pangil na karaniwang ginagamit upang kumain ng karne. Number 3, peaceful relationship between animals and humans. Ayon naman sa Isaiah chapter 11 verse 8, maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Dito naman ay hindi na magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga hayop at ng mga tao. Taon-taon, daang-daang mga tao ang nasasawi dahil sa snake bites o dahil sa kagat ng mga makamandag na hayop. Subalit sa panahong ito, magkakaroon ng pagbabago sa mga makamandag na hayop. Mawawala na ang kanilang kamandag at hindi na sila makakapaminsala sa mga tao. Kaya nga maaari nang maglaro ang mga sanggol sa tabi ng lungga ng mga ahas at hindi sila maaano. Ikaw ba ay hindi pa mananampalataya ng Panginoon? Kapatid, ngayong araw, ikaw ay aking hinihilingan na tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa panalangin bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At ganoon din naman, humanap ka ng grupo or church na Christ-centered at Bible-based.
Christ-centered, ibig sabihin si Kristo ang kanilang ipinapangaral. Bible-based, nangangahulugan na ang kanilang itinuturo ay galing sa Biblia. Ang makasamang ibang mananampalataya ay malaking bagay at malaki ang may tutulong upang ikaw ay lumago sa pananampalataya. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel, Ed Winner, upang hindi mo ma-miss ang mga susunod pang video. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner. Thank you and God bless you always.